Parang tinataboy mo yung mga evil spirits dyan. Oo, ganyan. Ba't sa akin nakatutok? Marami akong pinagdaanan sa buhay. Bago mag-pandemic, nagkaroon ako ng malubhang sakit noon. Even the doctors, hindi nila ako napagaling. Na-bedridden ako noon almost 4 years. Parang wala na akong pag-asa sa mundo. Sabi ko, ayoko nung ganito. Gusto ko pang makabangon. Gusto ko pang mabuhay. Kasi dahil nung nangyari nga sa akin yung na-bedridden ako, lahat nawala sa akin. Pati yung daughter ko nawala until now, di ko nakita. At kung ano man yung mga nangyari sa buhay ko, nilaban ko yon. Naisip ko rin sa sarili ko, hindi lang naman ako yung ganito sa mundo. So kailangan hanggat kaya natin kumilos, laban tayo. Ito yung nagpapasaya rito pagka malungkot yung mga guests ko, yung tahimik habang kumakain. Ginugulat ko, ito ginagawa ko. Saka kumukuha ng positivity sa katawan mo. Siyempre, kay Lord. Ayan, narinig na tayo sa habhaban sa poblasyon and looking at it from the outside. I have a good feeling about this. Narinig ako sa other side of the road at naaamoy ko yung asbok na yun, naaamoy ko yung sarap, ang bango. And one of the reasons kung bakit ako nagpunta din ay si Chef Punk. Makakilala nyo yan. I-interviewin natin mamaya. Pero more importantly, ay titimusan natin yung kanyang luto. Ako nga pala si Mark Alvarez, ang may-ari nitong Hababan sa Poblasyon. Single. Mga tinitinda natin dito yung number 1 yung habab talaga. Kaya pangalan nito Hababan sa Poblasyon. Yun yung noodles, nag-originate sa Lucban, Quezon na dinala ko rito sa Poblasyon, Makati. Bukod sa habab, meron akong mga ibang menu na ginagawa rito. Pero mga lahat yon lokal. May mga request yung mga guests, niluluto ko. Tumira ako ng Quezon Province noon sa Lucena, then Lucban. Matagal ako doon nung 90s. Yun ang naisip ko, yung habab mismo, na dalhin dito sa Poblasyon, Makati kasi wala rito noon. Bali, sa ngayon, ako lang yung nagbebenta ng habab dito sa Poblasyon. Tsaka yung habab natin, ang ginagawa ko ron, may twist, more on veggies, tsaka may itlog sa ibabaw, and then organic siya. Oh, buti pa mga regakain na. Chef! Pati suka, rock and roll Grabe si Chef, one-man team. Siya na yung kusinero, siya pa yung dishwasher. Siya din ang waiter. Salute! Dati kasi banda ako. Nung tumigil ako sa pagbabanda, bali napasok ko yung showbiz, nagkaroon kami ng mga segment show, TV show, tapos nagkaroon ako ng mga commercial dati, tsaka sa mga guesting, sa mga movie guesting, TV guesting. Naging screen name ko yung Punk kasi punk ako eh. Ngayon may partner ako, ang tawag, hippie naman yon, hippie, long hair, tandem kaming dalawa. So, tinawag kaming Rockman and Punk. Ngayon, nagluluto uli ako, balik ako sa pagluluto, tinawag akong Chef Punk. Yung mga guests, yung mga tao rito. Ito yung nasa kabilang kalsada ako na aamoy ko eh. Sigurado, kakasal ko na kayo ngayon. May videographer. May videographer ka pa. Nag-isa na. Ano to, Chef, isang niluluto mo? Ito, chicken. Ita-toppings natin yan. Gagawan ko kayo ng habab with chicken. Yung basic order ng habhab, magkano? 125 lang. 125 pesos. So, may egg na yan, wala pa? Meron na rin. Meron ng egg, Pag ganyang may chicken, magkano? Pagka hiwala yung chicken, add-ons na lang, 80 pesos. Iba-ibang klaseng luto. Iba-iba. So kahit pala magpabalik-balik dito, pwedeng iba-iba yung matitikman mo na habhab eh. Iba-iba. Kumbaga, isa lang yung ingredients. Isa yung ingredients. Kunyari, manok. Pero iba-ibang klaseng luto, kaya natin gawin. Lumaki ako sa street sa kalye. Wala kasi akong mga magulang noon eh. Natuto rin ako sa pagluluto, nagtrabaho din ako sa mga restaurant noon. Nag-umpisa ako as dishwasher talaga. Dishwasher. Matagal, dishwasher. Hanggang unti-unti natuto ko, hanggang nagkaroon ng pagkakataon nakapag-aral ako ng HRM. Tinuloy-tuloy ko lang yon hanggang nakapagtrabaho uli ako sa mga restaurant as cook, ganun. Tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Simpleng chicken, fried ko sa olive oil. Meron akong ginagamit na spices. Minsan may yung turmeric spices, ganyan. Simple lang yan, pero yung lasa niyan okay. Hindi tayo gumagamit dito ng MSG. Ito, garlic and onion powder. Gumagamit ako niyan.
Ito niluluto ko sa low fire. Slow cooking lang siya. Kasi bago ko to i-fry, yung chicken niluluto ko na talaga. Kaya Okay. yung loob niyan, luto na yan. Nilagyan na ng oyster sauce. Ito. Yung mga napapanood natin sa mga TV show, yung mga professional cooking, ganyan yun, no? Tapos slow motion. Na-shoot naman, baka sala, sayang. Natapon eh. Natapon nabubok. Ito. Yung ipapakita ko. Shoot. One take yun ha, baka isipin nyo, nag-retake tayo. Hindi scripted ha. Hindi, ganun lang ako. Happy lang daw. Ayan. Oo, kinuna ko nga eh. Oo. Naniniwala ka, chef, na pag masaya yung nagluluto, mas masarap yung pagkain. Yeah, totoo po yun. Ang sikreto sa pagluluto, with feelings, with love. Totoo yun. Kasi kung ikaw nagluluto ka, tas dabog ka, simangot ka, yung luto mo, ganun din, lasang simangot. Oo. Dapat masaya lang. Tapos, chef, yung na-mention mo na challenge mo, parang napaka-reset lang yun eh. And yet, ngayon talagang full of yung vibes mo talaga parang full of positive energy. Saka kumukuha ng positivity sa katawan mo. Siyempre, kay Lord. Yun ang inspiration. Inspiration. Kay Lord. Yeah, kay Lord. Sa totoo lang, ka-open ko lang ngayon dahil ilang linggo akong sarado dahil hospital ako, nagpagaling ako. Ganyan naman ako yung masayahin. Kahit na pagod na ako, feeling ko yung pagod na, smile pa rin ako. Doon naman sa mga gustong matuto ng magluto, araw-araw kayong magluto, sa kusina kayo, tapos pag may mga ibang kusinero na yung mga magagaling na kusinero, panuorin nyo lang sila, matututo na kayo. Tsaka may YouTube na ngayon, focus kayo sa kusina. Habang tumatagal, matututo na rin kayo. Kung gusto nyo yung gagawin nyo. Tama. Kailangan gusto nyo eh. Kung ayaw mo, Hindi kayo matututo. Mag-ano na lang kayo, TikTok. Di ba? Wala ko ba rockstar ka? Dancer ka pala eh. Kaya nga nakalagay former. At present dancer. Yun, no? Op. One more. Parang may dabog ah. Dabog na pagmamahal yon. Yun. Sa kayo nakakita, sa kawali pala, piniplating na. Pwede nang i-serve yan Para yung aroma nung basil leaves kumapit doon sa chicken, may aroma siya. Para nasa Pantay ba? Kailangan pantay. Pantay. Yun. Inaya ko si Mrs. kumain sa labas. At aray ang aming chef. Ganda po ng plate. Yun. Mga tabi niya eh. Nakasurvive ako dun sa mga friends ko, sa mga nakasama sa media, yung mga artist. Tinulungan nila ako, nagkaroon ng mga benefit show para sa akin, para makasurvive ako. Tapos pampagamot ko, pampa-opera. Pero sabi ko, ayoko nung ganito, gusto ko pang makabangon, gusto ko pang mabuhay. Tapos chef, nakita ko sa Facebook fan page mo, ang tawag mo sa mga customer mo, beautiful human beings. Oo. Anong meron sa human, sa tao, for you to consider humans as beautiful beings? Buti nga natanong mo yan Baka kasi dun sa mga ibang nakakabasa, baka kala yung mga beautiful lang ang like mga model, mga gwapo, mga cute. Hindi. Ang tinutukoy kong beautiful human beings, yung mga taong magaganda ang kalooban sa puso, sa spirit, heart and soul, beautiful. Yun yung ibig ko sabihin. And I'm very excited to try aring pancit habhab ni Chef Punk. Yan, so may chicken, nagpa-add tayo ng chicken slices, merong fried egg, tapos ito talaga yung pancit habhab. Kaya ito muna yung pancit muna. First bite. Thank you, Lord. Nandun yung lasa ng authentic na pancit habhab, pero nilagyan niya ng basil Yun yung sinasabi niya na elevation ng kanyang dish. Wow, tapos as always, syempre, lalagyan natin yan ng suka. Kasi ang pancit habhab talaga may suka yan Itong pinakapansit, medyo may alat. Kaya masarap talaga natin ng sibuyas. Curious ako dito. Crispy, packed with spices.
May kanin kasi Chef Bang. Sarap na sa kanin yung pansit habhab. Tapos itong chicken. Yan. Suka. So ito, ano na, may itlog na. Ito, may sriracha din. Lagyan din natin for a little kick. Yan. Tapos syempre, hindi kompleto ang pansit habhab experience kung hindi mo hahabhabin. Basta fair warning lang pagkakain kayo dito, you have to be patient. Kasi one-man team lang talaga si Chef. Biruin mo siya na yung nagluluto, siya yung naghuhugas ng pinggan, siya pa yung nag-entertain sa mga guests, at talaga nakikipagkwentuhan talaga siya. Come for the pansit habhab, stay, and come back for the stories. Tatapusin na namin ang food trip namin din sa habhaban sa poblasyon, pero hindi pa natatapos ang food trip natin. Kita-kita tayo sa next natin na food trip. Click on this link, tuloy-tuloy ang food trip. At syempre, huwag kakalimutan mag-click sa subscribe button and notification bell para notified ka sa mga future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.